Finally, nakita na ni Coach Aoki Taketo ang depensa na gagamitin ng Yokohama dito nga po sa susunod na game nila sa January 27 at 28 kontra sa kupunan ng Shimane Susano Magic. And before tayo magpatuloy mga kaibigan, please don't forget po to like and subscribe and always pa-hit ng notification bell para updated kayo sa ating mga Kai Sotto update. Well guys, nagtitiwala na itong si Coach Taketo ng Yokohama sa kayang may ambag ni Kai Sotto sa next game nga po ng Yokohama kontra sa Shimane Susano Magic. Matapos nga po ang napakagandang performance na ipinakita ni Kai Sotto, do limited time lang no, with 11 minutes po, pero may 7 points naman, 2 blocks and 3 rebounds, which is maipagmamalaki na talaga. Bakit ba hindi binibigyan ng mahabang playing time ni Coach Aoki Taketo itong si Kai Sotto? Well guys, nalaman natin ang katotohanan na inire-reserba itong si Kai Sotto sa mga next game po ng Yokohama. Alam naman natin na prone sa accident at injury itong si Kai Sotto, lalo na kapag ka nabababa, dahil lalong umiinit ito yung depensa, mga rebound niya, yung talon niya talagang hindi mapipigilan, which is nagli-lead sa injury ni Kai Sotto. Kaya naman lilimitahan lang ni Coach Taketo ang oras ni Kai Sotto, which is napakagaling na sistema ng pagko-coaching sa mga player. Hindi naman kasi nakikita o tinitignan ni Coach Aoki Taketo kung ilang minuto kang naglaro. Tinitignan niya yung performance mo sa ilang minutong naglalaro ka lang. The more na maigsi ang minuto mo, tapos ang ganda ng performance na pinakita mo, good job na po yun dito sa Yokohama. Aanhin mo yung napakahaba ng minuto pero wala kang nagagawang magandang highlights or magandang play. Tama naman mga kaibigan, no? So napansin nga po ni Coach Aoki Taketo ng Yokohama yung depensa ni Kai Sotto, which is alam naman natin, great defender talaga etong ating 7-footer height na si Kai Sotto. Nakita nyo kapag inuutusan or may sistema ang Yokohama na si Kai Sotto, ganito lang ang gagawin, ginagawa po niya. Pag sinabing mag-focus sa depensa, sa rebound, ginagawa ng ating pambato na si Kai Sotto. Nakadepende naman ang kilos ni Kai sa go signal nga po ng Yokohama. At kung minsan umaabot ng foul or na-foul out itong si Kai Sotto, hindi niya po yon kasalanan. Nagiging very aggressive lamang si Kai Sotto at sinasamantala niya yung limited time na ibinibigay sa kanya ni Coach Taketo, which is maraming mga bench player ang Yokohama, pero si Kai Sotto po nabibigyan ng opportunity at nakakapaglaro. Unlike naman sa Hiroshima, no, ilang game po siyang binangko at hindi binigyan ng pagkakataon. So suportahan pa rin po natin ang ating kababayan at pambato ni si Kai Sotto. Next game po nila mga kaibigan, January 27 and 28. Back-to-back game po yan kontra sa kupunan ng Shimane Susano Magic. And please guys, don't forget to like and subscribe for more Kai Sotto update. Maraming salamat.